Amen. At yan ay matatalakay natin ngayon. Kaya tayo tumayo. At pinamagatan ko po, dahil magki-Christmas na, although tayo ay may Holy Communion, napakahalaga ang Holy Communion, pero ngayon ay ang ating aalalahanin ay ang kapanganakan ng Panginoon, ang kanyang ginawa sa atin, So talakayin po natin na pinamagatan ko ang mensaheng ito na how can I give to Jesus this Christmas? Ay, di ba sabi nga, pag nagse-celebrate tayo ng Christmas, sino ba ang may kaarawan ngayon? Pag Christmas, tayo ba yung anak ba natin? Si Jesus, inaalala natin yung Christmas. Hindi man natin, hindi naman yan yung date, pero alam natin na we will celebrate Christmas. Ang mindset natin, birthday ni Jesus. At kasama na sa ating kultura na kapag may kaarawan, may ibinibigay tayo sa may kaarawan as a sign ng ating love. So ngayon naman, wala na si Jesus. So how can I give to Jesus? Hindi naman na Pasko na. At paano ako magbibigay kay Jesus? Or the psalm also said, how can I repay God? At yan din ang pupunta muna natin. Psalm muna tayo sa Psalm 116 verse 12. Pakilagay nga, Psalm 116 verse 12. Ito po ay sinabi ng salmista, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami. We remember, Panginoon, the Lord's Supper, that you died for our sin. You gave your life, Panginoon. Now, this Christmas, Panginoon, we remember na ikaw ay pinanganak dahil sa pag-ibig mo sa amin. Kaya naman, how can we repay you? How can we give to you, Jesus, this Christmas? Because this Christmas remind us that you are born here on earth to a special purpose. Kaya, Panginoon, buksan mo ang aming spiritual eyes. Ano ang maaari naming ibigay ngayong Kapaskuhan? Paggunita ng pagdalaw mo sa iyong bayan. Marami pong salamat. Handa na po ang aming espiritu sa pakikinig ng iyong salita. Bless your people, Lord God. Bless your word at bless your servant. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Okay. So, passing your seatbelt, topical, ay gusto kong idalhin sa inyo, kasi the message is, how can I give to Jesus? Sa salmista, sinabi, paano nga ba ako masusuklian ang Diyos sa kabutihang kanyang ginawa? Ang salmista, ipinakita dito, doon sa Psalm 116, ay ipinakita sa verse 1, He hear His voice and cry for mercy. Noong tayo nananalangin, noong tayo nasa gipit ng mga kapighatian, di ba tayo dumadalangin sa Panginoon? May nakaranas ba dito na talagang nahingi ka ng habag sa Panginoon? Say amen. May nakaranas ba na dumating sa buhay mo na parang ikaw ay walang taong nakikinig sa iyo, but when you call to the Lord will hear you? Say amen. Grabe yun. Di ba? And then ang salmista sabi niya, He hear His voice in His cry for mercy. And then verse 3 naman ng Psalm 100, ilagay nakasundan ako, Psalm 116:3, He deliver him from the court of death, a curse for the grave. Sabi ba, i-deliver ang salmista mula sa kamatayan o sa bingit ng kamatayan. Meron na bang naranasan nyo na muntik na kayong na-aksidente at inyong ikinamatay? O naranasan nyo na magkasakit na nasa bingit kayo ng karamdaman? Say amen. Kakaunti. Hallelujah. Pero I remember, ang hindi ko malilimutan na muntik na kaming mamatay, ay noong that time nang kami ay papunta rito, kinaon namin sina Jessica noon, sina Ray, at doon ang sasakyan pa ni Benny yung aming gamit, na kami ay naaksidente. Hindi ko alam kung narinig yung kwentong yun na halos yung mga kasama namin sa sasakyan, wasak yung kanilang sasakyan, yung amin ay hindi. Pero yung dalawang sasakyan, harap at likuran ng mga sasakyan na aming nasundan, hindi na pwedeng tumakbo. Kami lang yung nakatakbo.
To God be the glory. So sabi ko nga, tapos may malaking bato na tumama doon sa aming dapat ay doon sa salamin dahil gumano na talaga ako dahil sabi ko grabe yun. Pero nakita namin yung malaking bato tumama doon mismo sa chassis. Alam niyo yung chassis, yung pinaka-main bakal ng sasakyan. So talagang grabe yung binigay ng Diyos. So pinapakita ko lang sa inyo paano nga ba natin bibigay o magagantihan ng Diyos. Kasi ngayong Kapaskuhan, alam natin na tayo nagbibigay. Nagbibigay tayo sa maraming mga tao, abala tayo sa mga ating inaanak, di ba? Merong iba nakalagay na alam ko, nakapost na sa inyo para wag makapagbigay sa inaanak. Sabi, sa aking mga inaanak, pumunta kayo sa aming bahay, dala nyo ang inyong birth certificate na ako yung nakapirma at may picture pa nakasama kayong bininyagan. Kung wala na yon, walang papasko. Di ba? Ngayon naman, pag wala na tumatanda na ang mga ninong at ninang, sasabihin sa kanya lang mga inaanak, anak, iba na ngayon ang mga inaanak na ang magpapapasko sa ninong at ninang, di ba? Marami. And then, kapag Kapaskuhan, nandoon yung maraming mga stress tayo, galit tayo sa amo, bakit? Hindi pa dumadating ang 13th month, ayan, di ba? Walang bonus, walang neho, di ba? So, abala tayo sa mga panregalo sa ating asawa, mga anak, di ba? Pero ang tanong, birthday mo ba? Birthday ba ng mo? Bakit ikaw abalang-abala? Sa mga bagay na ito, which is, pangit ba yun? Very good yun. Pero mas lalo ngayon, magiging malinaw sa inyo, bakit natin ginagawa na tayo nagse-celebrate? Napansin ninyo, ang team ng evangelism team ay pumupunta gabi-gabi, pag may schedule sa mga tahanan. Kami po'y nangangaroling. At salamat sa mga nag-love gift na sa amin. Talagang, si Bong, kagabi talagang, kaya na may nagbigay sa amin, talagang gumiling na gumaganon-ganon. Sabi ko, nako, sa awa siguro o sa galing, hindi ko alam. Kaya nagbigay, But, I will boast in the Lord, oh my God, yung intention po ng caroling is hindi po ang dahilan ay para manghingi sa inyo. The main reason po ng caroling namin ay para madala ang magandang balita ng kaligtasan. And that's the good news. Yun po talaga yung reason. And thank God, yung malilikom na halaga na naibigay ng mga pamilya na nagkaloob po, lahat yung goes sa gawain ng Panginoon. Lalo na ngayong Christmas celebration, meron tayong a grand raffle. Hallelujah. We pray at ang bawat isa ay nagkakaloob ng mga regalo sa atin. Kaya, kailan nga ang ating Christmas celebration? December 21. Hallelujah. Sino nga ba yung last na tumama ng malaking TV? Si Maria. Grabe talagang nahihiram pa ngayon. Sino kaya ang mga susunod? May TV pa kaya? May Apple kaya? Tingnan natin. Pero dito po, mga kapatid ko sa Panginoon, ipinakita ng psalmista that the Lord has been gracious and righteous and full of compassion. Grabe ang Diyos. Di ba? Parang bang, Lord, ganun kakabuti sa akin. Ganun ka yung habag mo sa akin. Ipinakita ng psalmista na kulang pa yung, parang bang sa kapanahon na ito. Sabi, Lord, parang bang ganito, i-value natin. Lord, kung ako'y na-opera, milyon yun sa Pilipinas. Ngayon, hindi mo kaya magbigay ng milyon sa church. Pero pag kay doktor, di ba? Si doktor, Pag tayo, di ba? Kapag ang gumawa ang Diyos ng mga parang mas gusto nating magbigay sa iba kaysa, na hindi natin nakakount na, Lord, Mama Mia, kung ako'y na-aksidente, mahal ang libing ngayon. Di ba? Parang tiway lang. Which is good. Pero ito po yung magandang balita. Nais ko naman pong dalhin sa inyo ang mensaheng ito. How can we repay? How can I give to Jesus this Christmas? The real that is, we cannot repay God. Hindi po natin kayang bayaran ng Panginoon. Yun ang totoo. Yung tithes and offering natin, yung ating pagbibigay sa church, pagkakaloob, you cannot repay God. Magkano lang yan sa kabutihang ginagawa ng Panginoon sa iyo?
So dahil mahal natin ang Panginoon, gumagawa ka ng paraan. Kaya nga maraming mga tao noon, kita nyo, especially pag kayo pupunta sa Quiapo, yung mga panata, na sila'y nagpapakain every Christmas sa buong mga mahihirap. Dahil alam nilang kulang pa yon. Dahil kung sa kanilang, yung iba naman ay mga mayayaman ay talagang, yung isa sa nakita ko, yung pinsan ng aking misis, isa sa mayaman sa Nueva Ecija, na-amaze ako. Sabi ko, mula, siguro, imagine nyo na lamang ito, lahat, itong Bico, John Batista Bico, pasimula sa church hanggang sa dulo, ganong kahaba ang pila. Kasi napakayaman niya at nagbibigay siya tuwing Kapaskuhan. So sabi ko, Lord, kaya naman pala kayaman ng mga ito kasi alam nila yung principle ng 2 Corinthians chapter 9. Pero sabi ko, Lord, hindi po pwede yun. Dapat kami, mas lalo kami kasi dapat kami yung pinagpapala ng Diyos eh. Dahil mas kami ang lingkod. Pero nga hindi kasi sisira ang Panginoon. Ang kanyang pangako ay para sa lahat. Ang principle niya ay hindi kaya ikaw ay born again, kaya ikaw ay hindi born again. Kaya ikaw ay Kristiyano o hindi. Kapag ikaw ay nagbigay sa mga dukha, sa mga tao, nagbigay ka at nagpautang ka sa Lord, sabi ng Proverbs. So talagang ang Diyos ay gagampanan niya yung katungkulan niya bilang Diyos. So tayo naman mga Kristiyano, how can we repay God? Sa kabila, yung hindi natin binabayaran ng Diyos, pero ang tanong naman paano naman natin ibabalik ang magandang ginawa ng Diyos ngayong Kapaskuhan? Ngayong Kapaskuhan, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Pinili ng Ama na ipanganak siya sa sabsaban, sa kulungan ng mga tupa, para ipakita sa atin yung kanyang humble. Si Jesus, hindi siya hindi pinili ng Ama na siya ay ipanganak sa Jerusalem, doon sa magandang palace. Sa palace ni David, sabihin na natin, kasi King of Kings siya eh. But pinili niya yung sabsaban para hindi maging pabigat sa mga tao. Imagine niyo yun. So how can we repay God sa kabutihan niya sa atin? So number 1, makikita po natin dito, give Jesus your heart. Sabi ko nga, hindi natin kailangan, hindi nyo kayang bayaran ng Diyos. Pero ang nais ng Diyos ngayong Kapaskuhan, wag masyado tayong good na maging abala tayo sa pagbibigay ng mga regalo sa ating mga inaanak, sa church. Pero before that, na dapat natin gawin, this Christmas, give your full heart to Jesus. Kasi siya yung ating isineselebrate ngayon. So, kumusta yung puso natin? Ito ba ay half-hearted o full-hearted? Kasi ang sabi ng Proverbs 23:26, my son, give me your heart. Kasi kapag ayos yung ating puso, ayos yung ating pagbibigay sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Macedonian, they are ready to give. Why? Because they give their life, their heart to Jesus. So, it is impossible to give. Maaari makapamigay ka ng malalaking halaga, malalaking papremyo, makapag-volunteer ka. Pero if you are not give your heart to Jesus, yung Christmas ay hindi mo mababalyo sapagkat ang Christmas ay ibigay mo ang iyong puso sa Diyos. Jesus does not want your money, your decoration, your performance. He want us. He want you. Abala tayo sa mga gandang Christmas tree, magagandang mga regalo, malalaking mga decoration. But tanong, ibinigay mo ba ang iyong puso sa Panginoon ngayong Kapaskuhan? Means, He gave your heart means surrender your life, lifting His hand, yung isuko mo ang iyong sarili at itaas mo ang pangalan ng Panginoon. Tumalikod ka sa iyong kasalanan, turning from your sin. Because Jesus gave His life for us to forgive our sin.
Kaya ngayong Kapaskuhan, hindi lamang natin gaganapin sa bagong taon, mauna na. Dahil ang pinaka-highlight ngayong Kapaskuhan ay yung si Jesus ay bumaba para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So, turn your sin. Tumalikod ka from your sin. Turn from your sin. Tumalikod ka mula sa iyong kasalanan at tumungo ka sa katuwiran ng Diyos dahil iyon ang main ng mensahe ng Christmas. Loving Him above all things. Give your heart. It means loving Him above all things. Mas mahal mo ba ang pamilya mo or ang mga mararaming bagay kaysa Panginoon? Because Christmas means the message of love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Eternal life doesn't mean that if you are die for Jesus, you will have eternal life. Very good job. But eternal life is lifetime commitment with the Lord. Namumuhay ka ng buhay na patotoo kay Kristo. Habang buhay ka pa, hindi pagpatay ka na. Yes, when you die with Jesus, you go to heaven, but hindi lang buhay ka pa. You need to live a life of testimony. So give your heart to Jesus. The greatest gift you can give to Jesus right now is your heart. Sabi mo, your heart. Ilagay nga natin yung ating kanang kamay sa ating mga puso. And tanungin natin, Lord, naibigay ko na ba yung buong puso ko sa iyo? Kung hindi pa, Panginoon, siyasatin mo ang aking puso. We will partake the Holy Communion. Sabi nga, bago tayo mag-partake, siyasatin natin ang ating mga sarili. Sabihin natin, Panginoon, nagkasala ako. At kung nakita mo na hindi puno yung buong puso ang aking pagsuko sa iyo, forgive me. Dahil bago tayo kumain ng banal na punan, give your heart to Jesus. Amen. The second things po na ating gagawin, give Jesus your worship. Ibigay mo kay Jesus yung iyong mataas na papuri at pagsamba sa Diyos. Remember, hindi ang labanan dito ay you give tithes your offering, you give ng mga regalo sa iyong mga inaanak sa church. But, pumupunta tayo rito, nagse-celebrate every fellowship group, merong celebration, Christmas celebration. Maganda yung mensahe ko mamaya sa mga women's Christmas celebration. Ang pamagat ay The Wise. Yung very good si Brother Ismail. Kasi sa Bible, ang naririnig lang natin, the wise man. No? Sa Matthew chapter. Pero mamaya, ang mensahe ko, the wise woman. Okay? So, get ready mamaya dyan. Hindi pa yan. So, the wise man bowed down and worship Him before giving gift. Ang iba ang sabi ay king. Ang iba sabi ay mga from other places na mga mayayaman tao. But, ang bottom line na nagbigay sila, imagine nyo, hindi sila basta-basta lang nagbigay ng kanilang mga ginto, mira, yung mga mamahaling pabango, mga isenso, mga mamahaling puto. Hindi ito pang ano lang, optional lang. Ito yung pinakamamahaling regalo na maaring ibigay sa hari ng mga hari. Kaya yung ibinigay ng wise men po ay hindi basta-basta. Kumusta tayo? Kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, sabi ng Panginoon kasi, kapag ginawa mo isa sa maliit na ito, kay Jesus mo ginawa. Ay, kumusta tayo pag tayo nagbibigay? Binibigay ba natin yung the best gift na maaari nating ibigay sa Panginoon ngayong Kapaskuhan? O mas little kay Lord and big sa ibang tao? Come on. Give Jesus your worship. Ang wise man na ito, ano ang ginawa nila? Kaya nga sinabi dito, worship is everything you do that show God He is the first in your heart. Worship is everything you do. Para bang lahat ng gagawin mo, magbibigay ka, magpupuri ka sa Panginoon, tutulong ka sa kapwa, yun yung pinaka-the best. Secondary na lang ang iba. Yun ang worship. Worship is between you and God. Worship is not about only singing a song, a lifestyle. Worship is a lifestyle. Araw-araw, hindi lamang pagpasko, naaalala, hindi lamang pagmaganda ang mga tugtugin. Worship is a lifestyle. Hallelujah. So,
Give Jesus your worship. Honor Him. Gratitude. Magpasalamat ka. Sambahin mo siya. Adoration. Putting Jesus at the center. Sabi nga, alam niyo ba kung bakit mataas yung pulpit kaysa dyan? Kasi dapat laging si Jesus ang mataas. Dapat laging ang kanyang salita ang pinakamataas. Putting God first. When you worship, everything you do, show God is the first. Kaya nga, whatever we do or did, it is also a part of worship. Worship include obedience, gratitude, prayer, giving, serving, praising, living a holy life, and loving other. That's a part of worship. Hindi katulad lang ang include ng worship ay pag-aawit ang pagbibigay. It is a part of obedience. It is a part of gratitude. Pagpapasalamat mo sa Panginoon. It's a part of prayer. Lord, I will give. It's a part of giving. Give your heart to Jesus. It's a part of, include of loving God and loving other. Romans 12:1, anong sabi? Offer your body as a living sacrifice. This is your spiritual worship. So, ang ibig sabihin, ang buo mong katawan kasama na ang kaluluwa at espiritu sa Panginoon, ibibigay mo pag nandito ka sa church, hindi lamang kakanta ka. Kasama sa pagkanta na yon ay ang pagtataas ng iyong kamay, pagpapalakpak sa Diyos, kasama ng part ng worship mo ay ang pagsunod sa kanyang salita, kasama ng worship mo ay ang pagpapasalamat sa Diyos. That's true worship. Offer your body. Sabi nga, lahat-lahat walang ititira. Yung lahat sa buhay mo, siya yung number one sa lahat. So worship is giving God your life. Christmas worship with a song, with a lifestyle, with obedience. Kaya ngayong Kapaskuhan, we prepare, abala tayo sa Black Friday. Hallelujah. Abala tayo sa mga operta. But remember, before sa lahat ng mga bagay, unahing magpuri sa Panginoon. Ang pagpo-worship sa Panginoon, magse-celebrate tayo ng Christmas, it is not only a gift. Minsan sa gift si mga tumpa, ay, sabi, 10. 5 lang naman pala. Ang sabi, ang laki ng ibigay ko nung tiningnan, operta pa. Sabi ko, wala na yun dito ka. But the reason na nais kong ipakita dito, worship is giving God your life. Amen? Pangatlo po natin na makikita rito, give Jesus your time. Di ba? Pag Christmas na, pag preparation na, wow, abala na ang mga tao sa mga operta, pagtitinda, halip na maging maganda ang Pasko, naging pawis ang Pasko. Pasimangot pa. Kasi pagod na pagod. So, before na i-celebrate natin yung main reason ng Christmas sa bawat mga pamilya, etc., give your time to Jesus. Remember, do you remember sa Luke chapter 10, verse 39? Mary sat at Jesus' feet and listened to Him. Si Marta, abalang-abala. Si Sister Marta Jinke, abalang-abala sa gawain. But si Marta, Brother Richard, abalang-abala sa pag-upo at pag-worship sa Panginoon. Hallelujah. Siya, baka yan pumunta na sa unahan kasi siya yung nakikita ko. Hindi. Kita nyo, si Marta, maganda yung kanyang ginagawa. Abala siya na doon sa mga kapatiran, pakainin ng mga tao. Very good yun, walang masama. Pero sabi niya, merong mas magandang ginawa si Mary. Ang ginawa ni Mary, he sat down at the feet of Jesus. Inuna muna niya ang Panginoon bago ang handaan. Hello? So unahin muna natin, give time to Jesus kapag may gawain. Give time kapag Sunday, give time to Jesus. Kapag kayo may mga Christmas celebration, unahin nyo ang Panginoon dahil birthday yun ni Jesus, hindi birthday mo. So, give time to Jesus. Ay tayo, pag Pasko, wala nang time si Jesus. Wala na tayong time, Pero ang nais ng Diyos na ibigay natin ay yung time mo sa Kanya. Paano? Reading the Word of God. Paano? Praying. Paano? Listening. Paano? Enjoy His presence.
Enjoy His presence. Ang mga, si Mary, na-enjoy niya yung presensya sa Panginoon. Kahit magsimangot ka, Marta, wala akong pakialam. Ang isa, kaya nga sabi ni Jesus, alam mo, Marta, isa yung pinakamagandang natuklasan niya. Kaso baka ang food committee, hindi na magluto mamaya. Baka sabi, inuna ko si Jesus. So, ganun eh. No, I mean to say, ipinakita niyo, when the presence of God is there, grab the opportunity. The presence of God is always in us. But the manifestation is not there. Why? Because we are abala. Si Martha, nandun si Jesus, ang presensya, but hindi niya na-recognize. Mas na-recognize niya yung abala. Hindi niya na-recognize. Mas mahalaga pala yung, sabi nga ni Jesus, alam mo ang mas maganda kay Maria, inuna niya ang isa sa pinakamalaga. Yung ako'y nandito, sabi ni Jesus, si Mary ay nag-sit in sa akin, He hear my word, He enjoy my presence, fellowship. Kaya ngayon tayo narito, enjoy our fellowship. Hallelujah. Amen? Time with Jesus is the gift He value mas. Ang oras na kasama si Jesus, ang pinaka-importante sa lahat ng regalo, sa lahat ng kapaskuhan na meron tayo ngayon. Do not forget that. Do not forget. Time with Jesus is the gift He value mas. Kaya nga tayo, we honor yung mga bisita natin, we bless them, yung kapag may Bible study, may gawain, inuuna natin. Why? Because we value time with Jesus. Ngayong Kapaskuhan, give your service to Jesus. Number 4, give your service to Jesus. Whatever you do, for at least of this, you did for me. Kaya kita nyo, meron po tayong noong last year, nakita natin, meron tayong feeding program, meron po tayong mga pagkakaloob ng mga regalo. Dahil ang turning ngayon ay pinagpala na, kita nyo, hindi na ang mga kapatid, hindi na nagdadala ng regalo. Why? Kasi ang mga tao na nagbibigay ng regalo sa Panginoon. Hindi ba wala bang palakpakan doon? Kasi ang totoong pinagpapala ay ikaw na yung nagpapala. Amen? Kasi paano ka masasabing pinagpala, kagaya ng Abraham covenant, I will bless to those who bless you and you will become a blessing. And that's the reason, ang mga anak ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Kasi ngayon kayo na ang nagpapala. Kaya get ready, sa this Christmas season, ano yung pwede nating maibigay sa Diyos? Aside from our gift, ano yung the best gift? The best gift is also your heart and service to the Lord. When you serve to other, you are serving Jesus. Sa Matthew 25:40, sabi niya, Panginoon, sa anong panahon ka namin binisita? Sa anong panahon ka namin nakain? Sa anong panahon ka namin dinalaw nung ikay may sakit? Sabi ni Jesus, kung ginawa niyo isa sa maliit na ito, ginawa niyo sa akin. I'm so blessed kay RD. Magkasama kami ni RD, kukunin ko na anak yung iyong testimony, huwag ka nang pumalag. And then, naging challenge sa akin yun. Kasama ko siya dati sa postal, sabi niya, Pastor, iyo pa show ko si ni Journey. I try na gumawa ako ng mabuti. Something little araw-araw. That's my compete. Sabi ko, wow. Oo nga naman. Sabi ng Galatian, huwag tayong mapakod sa paggawa ng mabuti because sa takdang panahon tayo iaani. Kasi tayo minsan pagod na tayong gumawa ng mabuti. Pagod na tayong tumulong. Pagod na tayong magbigay ng mga regalo. Hindi naman tayo tumatanggap ng regalo. Parang ganun, Pero ang sabi ng Lord, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, ikaw ay ani. So na-challenge ako, ginawa ko. Noong ginawa ko, tuwan-tuwa ako yung one time, nagdadrive ako, ay ngayon, merong bumaksak na babae, yung kanyang mga dinadala, ay ang bilis ng sasakyan, hindi siya kita. So, ang ginawa ko, dahil sa takot ko ma-accident siya, binuksan ko yung aking pintuan. Ay di, ang lahat ng sasakyan ay nag-prino. Na-save yung babae. Sabi ko, Lord, hindi man niya alam na ginawaan ko siya ng kabutihan, but thank God, kahit papaano, nakagawa ako ng kabutihan.
Hindi po pwedeng kaakibat na ikaw ay naligtas, wala ang kalakip na gawa. Naligtas tayo hindi sa pamamagitan ng ating gawa, pero nagawa tayo dahil ito'y bunga ng ating kaligtasan sa Diyos. Say amen. Kaya I encourage all of you, ngayong Kapaskuhan, abay gumawa tayo ng mabuti. Hindi lang tuwing Pasko. Make it goal this year, 2026. Huwag na tayong tumalon pa. Kung maliit ka na nga. Kung mataba ka, magpapayat. Ganun lang yun, aray ko. Ang gawin natin? Gawin mo na habang kaya mo pa. Gumawa ka ng mabuti, kay malito, kay malaki. Gawin mo ito. Gawin mo para sa Panginoon. Hallelujah. Sabi naman, si pastor kung kailan may handaan, saka naman pinag-uusapan yan, mga lalutoang yan eh. Hallelujah. Amen. Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Give Jesus your trust. Give Jesus your trust. Sa Luke 1:38, Mary said, "Let it be done me according to your word." Take note, Mary is a young girl, committed to be married to a young man, Joseph. Alam nyo, despite na maaaring mangyari sa kanya, dahil magbubuntis siya, no? Sabi ng anghel. So, ang isang babae na malaman sa kultura nila na nabuntis na nakapamulong na, mga Batanggenyo, nakapamulong na. Pag nakapamulong na, automatic kasal na yon. Dahil napag-usapan na ang mangyayari kay Maria, siya'y babatuhin hanggang sa mamatay. Ang mangyayari, maaari kay Maria, siya'y mapapahiya dahil buntis siya ng hindi pa, ikakasal na siya. Pero alam nyo, dahil alam niya na yun ay galing sa Panginoon, he trusts His word. Alam niya, naniwala siya sa sinabi ni Angel Gabriel, sa tao ay imposible. But sa Diyos, walang bagay na imposible. Ang tanong ko, bakit ganun kadaling sumunod kay si Mary sa sinabi ng Lord? Kasi alam niya yung prophetic word. Alam niya ang salita ng Diyos. Someday, merong manganganak sa Bethlehem. Isang dalaga magsisilang. Ang tatawagin ang kanyang pangalan ng batang ito'y Emmanuel. God is with us. He know Isaiah 9. The prophet Isaiah na sinabi, may manganganak. Isang dalaga. Gagamitin. Alam ni Mary kung bakit siya nagtiwala sa Diyos. Maraming mga tao hindi nagtitiwala sa Diyos dahil walang tiwala sa kanyang salita. Mary may tiwala sa Diyos. Ibinigay niyang lahat. Kahit na alam niyang maaari siya'y mapahiya, kalad ka rin, kahit na siya ay pagtawanan ni Joseph, hindi siya nagdalawang isip na magtiwala sa Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, mga kapatid ko sa Panginoon, can you give your trust to Him? Sapat na naman siguro yung mahabang panahong nakita ng Diyos yung pinagaling ka, gumawa siya ng iyong himala, itinaas ka niya, pinagpala ka niya. Now, this is the time. Give your heart, trust with Him, trust His word. Your future, itrust mo sa Kanya. Your decision, ipagkatiwala mo sa Kanya. Your fear, kaya nga, the first message na dineclare ng angel sa shepherd, do not fear. And the name that the Lord given, Emmanuel, God is with us. So, trust His word. Trust your future. Trust in Him your decision. Trust in Him. Do not fear. Do not worry. Ipagkatiwala mo, casting all your care upon Him. And He will care for you. Alam niyo sabi ni Mary? Sa Luke 1:37, for with God nothing is possible. Sabi niya, let it be done. Lord, sabi niya, Lord, mangyari ang kalooban mo. Mangyari yung kalooban mo. Despite ng anumang sitwasyon kakaharapin natin ngayong Kapaskuhan, ngayong bagong taon, laging sinasabi natin mangyari ang kalooban mo. And last, give Jesus your praise. Give Jesus your praise. Luke chapter 2, verse 20. Alam niyo ang context nito? The shepherd, return praising and glorifying God. Alam niyo ang context ng shepherd? They are not capable or they are not qualified to do witness. Halimbawa, kukunin ko si Sister Emmy, ikaw ay magwi-witness, ikaw ay tagapag-alaga ng tupa, hindi ka paniniwalaan. You are stay away, ikaw yung pinakamahirap na tao. Maaari ngayong Kapaskuhan, wala kang 13 month. Maaari ngayong Kapaskuhan, kulang ang budget mo. Pero hindi itong Kapaskuhang ito
ang magpapa-paralyze sa iyo upang hindi luwalhatiin ng Panginoon. Hindi itong Kapaskuhang ito ang magpapa-paralyze sa iyo upang hindi i-celebrate ang magandang araw na inaalala natin ngayong Kapaskuhan. Ang Kapaskuhang ito ay pagpapakita ng pagpamahalan, ang pagpapakita ng pagpupuri sa Panginoon. Ano ang ginawa ng worship ng mga shepherd na ito, ang magpapastol na ito? When he heard his voice, anong ginawa nila? He received the word. Anong ginawa nila? Pumunta sila, tiningnan kung totoo ang sinasabi. Anong ginawa nila? He glorifying God. At ibinahagi nila ang salita ng Diyos. Ngayong Kapaskuhan, we can praise Him by declaring the message of God, the good news of salvation to all mankind. Ngayong Kapaskuhan, we give your praise to send a love gift from other. Maaring hindi ito costly, but yung word of praise, yung word of encourage sa tao, nakapag-praise ka na sa Panginoon. Share your testimony, katulad ng shepherd. Huwag magiging hadlang ang iyong katatayuan para hindi ibahagi ang salita ng Diyos. Dapat kilala ka sa pinagtatrabaho mo na ikay anak ng Diyos. Hindi magiging hadlang na ang tingin nila sa iyo mababa. Sa kanina sa leadership, yung si Shangar, may maliit lamang siyang bagay na nadala-dala. Ay yung kanyang ox guard, yung kanyang pantusok sa animal. Pero ginamit yun ng Diyos sa Judge 3 na makapatay ng 600 Palestine para mapalaya ang Israel. Anong nais iba? Yung kaunting meron ka, kay ikaw man ay anong trabaho mo, kung ibibigay mo sa Panginoon, it will multiply. To close, Christmas is not about what is under the tree. It's not about the gift. It is about what is in your heart. You can give to Jesus this Christmas. First, ang iyong puso. Pangalawa, ang iyong pagsamba. Pangatlo, ang iyong oras sa Kanya. Pang-apat, ang iyong paglilingkod. Panglima, ang iyong pagtitiwala. At pang-anim, ang iyong pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, gaganapin natin ang banal na hapunan. Inaanyahan ko ang worship to prepare the heart of people. Kumusta po tayo ngayon? Ngayong Kapaskuhan, isi-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. And maybe we are busy sa mga gift na ating ibibigay sa ating pamilya. Very good, John. Ba't tinanong mo na ba ang iyong sarili, ano kaya yung pwede kong maibigay sa Panginoon? Every time Christmas, I pray, Lord, nawa, maibigay ko yung the best na nais mo. Pero we cannot give the gift if kung hindi natin ibinibigay ang ating puso sa Panginoon. Tayo tumayo, sandali. This prayer is simple prayer that we can also telling to the Lord. Yumuko po tayo sandali at sumabay kayo sa akin sa maiksing panalangin nito. And we believe that this Christmas ay magiging fruitful Christmas and you can joyfully receive dahil mananalangin tayo ngayon, isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, ibibigay natin ang ating puso sa Kanya. So sabay-sabay po tayong manalangin. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sumabay po kayo sa akin sa panalangin. Lord Jesus, this Christmas, I want to give you more than word. I want to give you more than word. I give my heart. I give my worship. I give my time. I give my trust to your word. I give my life. Lord,
Help me to serve other with love and bring glory to your name. Thank you for giving your Son to die for us, to die for my sin. And from now on, I will give my life to you, Lord. So help me, God. In Jesus' name, Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong Kapaskuhang ito, Panginoon, idiniklara ng Iglesia, Panginoon, na ibibigay namin, Panginoon, ang mataas naming pagsamba, ang mataas naming paggalang, ang mataas naming time o pag-worship sa iyo, Panginoon. Gaganapin naman namin ang banal na hapunan. Ihanda mo ang aming sarili sa pagtanggap nito, Panginoon. Hallelujah. We give you glory and honor, and we give you praise. In Jesus' name, Amen. So, ipamimigay po ang mga elements habang umaawit ang worship team. Tinatawagan ng pastors to assist the element. Ibigay po sa church lahat. Ngayon, ang gawin natin, it is a personal commitment sa Panginoon. Sabay-sabay po nating kakainin ang tinapay at ang saro, ang hudyat for the sake of time. Ano po? Yan. And mamaya po, may fellowship ang mga kababayan. At ang matitira, meron po pagkain. Good news. No? So, ipamigay po ang elements. Ayan. Pastor JR, ayan, tumulong. Masiyasat na ang ating puso. Hapag ng Panginoon ay isang taimting na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Isang pagpapaalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod
sa utos ni Hesukristo na ating Panginoong Hesukristo. Hindi nito pinapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo at ang Iglesia. Ang babala ni Apostle Paul ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa, hindi pinagbahagi ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya, siyasatin natin ang ating sarili bago natin kumain tayo ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo at ng saraw na kumakatawan sa dugo ni Kristo. Ipapanalangin ni Pastor Chris ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. And then sabay-sabay natin kakainin. Hintayin niyo ang hudyat ko. At ipapanalangin naman ni Pastor Bailon ang saraw. Hintayin din ang hudyat ko. Sabay tayong iinom ng saraw. Taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Panginoon, Diyos, nakataas ang tinapay, Panginoon, gaya ng sinabi mo na alalahanin namin. At Lord, naalala namin, Lord God, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Pinapaalala nito, Panginoon, na lahat ng aming mga kasalanan ay bayad na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ipinapaalala nito, Lord God, na kami yung mga anak. Ipinapaalala, Lord God, na kami, Lord God, ay banal sa iyong harapan, Panginoon o Diyos. At ito, Lord God, ang lais mo lagi nang i-remind sa amin tuwing kami kakanin ng tinapay, Lord. At kami, Lord God, ipinapaalala, Lord God, na kami piraso ng iyong katawan, Lord God. Kami pinag-isang lahat kami dito, Lord, hindi pinaghiwa-hiwalay. At ito, itinatas namin, sinasabi namin, kabahagi kami sa iyong gawain, Panginoon. Gagawa kami, Panginoon, dahil, Lord God, kami kabahagi at kami may karapatan sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya, Lord, may kapangyarihan ang pagtanggap namin, Lord God, ng iyong, ang tinapay na ito, Lord, nagsisimbolo ng iyong katawan at dinadalangin ko, Lord, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu mo, Lord God, na nanirahan sa amin, Lord God, ay magkaisa kami, Lord God. Hallelujah. Napasalamatan ka, purihin ka, Panginoon Diyos, katulad ng mensahe, Lord God, ng aming katawan, Lord God, bilang iyong katawan ay magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Lord God. Gagamitin namin, Lord God, all for your glory, Panginoon. At Lord, nakataas ito, Lord, kakanin namin, ito magiging katawan namin, Lord God. Purihin ka, Lord, sambahin sa pangalan ni Jesus. Natili pong nakataas ang tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawang inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Salamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you. Tawagan ko po si Pastor Bailon para ipanalangin ng saraw. Taas po natin ang saraw. Panginoon, nakataas ang saraw at Panginoon, salamat dahil sa iyong dugo kami ay may kaligtasan. Salamat, Panginoon, na ngayon sa araw ng Kapaskuhan, ikaw ang tingnan namin patuloy sapagkat ikaw ang dakila naming example. Ikaw ang dakilang pag-ibig. Ikaw, Panginoon, ang reason kung bakit may Pasko. At salamat sa dakilang pag-ibig at dakilang regalo ng kaligtasan sa bawat isa. At sa aming pagtanggap, Panginoon, balikan namin, Panginoon, ang sakripisyo mong ginawa para sa amin sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili pong nakataas ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan
ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo, ang saro. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Final word before we close. Holy Communion is not just a symbol. It is a spiritual, powerful. When you receive with faith and reverence, mataas na paggalang, He can heal your body, cleanse your heart, strengthening your spirit, restore your relationship with the Lord, and anchor your soul in hope with our Lord Jesus until He comes. So now, release blessing sa iyong kaliwat kanan. Sabi mo, peace be with you. Peace be with you. Hallelujah. When you say, peace be with you, declaring prosperity, strength, hallelujah, healing will be upon you. Hallelujah. Amen. So, I will give the benediction. Taas po natin ang ating kamay. Oh, hallelujah. O dakilang Diyos, salamat Panginoon sa magandang pagsalubong ng Kapaskuhan. Sapagkat nauna ka na sa aming Panginoon, ibinigay namin ang aming buhay sa iyo, kaya naman tanggapin mo ang aming mayamang pagsamba. Tinatanggap din namin ang iyong mga pangako ng kagalingan, pagpapala sa iyong bayan. Kaya naman igawad mo ngayon ang benediksyon sa aking mga kapatid na narito. Tanda na ikaw yung Diyos, Panginoon, na nagpapala, Diyos na nagliligtas, at Diyos na bumubuo at nagpapalakas sa aming mga buhay. Narito ang benediksyon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong buong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be all